At ngayon ay humarap tayo sa isang balitang maituturing nating game changer para sa buong crypto industry. Lalo na para sa mga tapat na holders ng XRP at Bitcoin. Matagal na nating hinintay ang linaw, matagal nating tiniis ang dilim ng mga kaso, pero ngayon, mayroong isang malaking pagyanig na naganap. Isa pong significant shift ang naramdaman natin sa market nitong nakaraang Marso o March. At ngayong May, ang mga epekto nito ay nagsisimula ng maging konkreto. At ayan ang sabi po ng title sa balita natin dito kay Times Tabloid ay Urgent BlackRock Clarity Act Bombshell for XRP and Bitcoin holders. Ayan. Ayon po sa balita natin dito, ang SEC at ang CFTC ay naglabas ng isang joint final rule. Ayan, isang joint final rule. Ito ay hindi lang basta memo. Ito po ay isang opisyal na classification na naglalagay po kay XRP bilang isang digital commodity. Ibig sabihin, sa mata ng batas ng Amerika, ang XRP ay nasa parehong kategorya na ngayon ng Bitcoin at saka Ethereum. Tapos na ang usapan kung ito ba ay security or hindi. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang bawat anggulo nito mula po sa BlackRock Clarity Act bombshell hanggang sa mga hula ng mga eksperto kung kailan natin makikita ang absolute fireworks sa presyo. At ayan, simulan po natin ang tungkol sa pagtatapos po ng regulatory fog. Balikan po natin ang mahalagang desisyon nitong March 2026. Yan po ang pagsasama. Yan ang pagsasama ng SEC at saka CFTC para ideklarang commodity ang XRP na naging susi para mabuksan po ang pinto na matagal nang nakasara para sa mga malalaking institution. Si Levi Redfield, ayan po siya, si Levi Redfield ng Crypto Crusaders ay nagbigay po ng kanyang direktang opinion tungkol dito. Sabi niya, as of May 2026, the regulatory fog surrounding XRP has cleared significantly. Isipin po ninyo ang salitang fog. Yan, ang fog o hamog. Sa loob ng maraming taon, hindi makakita ng malinaw ang mga bangko at asset managers dahil po sa takot sa SEC. Pero dahil po sa ruling na ito, ang mga hadlang na naglayo sa mga institutional products ay wala na. Ang Clarity Act na ito ang nagsisilbing go signal. Kung dati ay nag-aalangan ang mga kumpanya gaya po ng BlackRock na hawakan sa XRP, ngayon ay wala na silang legal na dahilan para umiwas. Sa XRP ay opisyal na ngayong kasama sa elite group ng mga digital assets na may basbas ng gobyerno. Ang desisyong ito ay hindi lang tagumpay para sa Ripple, kundi tagumpay para sa bawat isa sa atin na naniwala sa utility ni XRP. Ang pagiging commodity ay nangangahulugan na si XRP ay ituturing na ngayon na digital gold o digital oil, isang asset na may tunay na gamit sa global economy. At dahil si Bitcoin at Ethereum ay mayroon ng sariling ETF mula sa BlackRock, napakalaki ng posibilidad na si XRP na ang susunod na pipila. Pag-usapan naman po natin ang XRP ETF laban sa Ethereum ETF. Ang para malaman po natin ang surprising result. Isa pong napaka-interesting na punto na binanggit ni Levi Redfield dito ay ang performance ng mga XRP ETF na nauna nang lumabas sa market. Ayan.
Alam nyo ba na ayon po sa data, ang mga XRP ETF ay kasalukuyang outperforming o mas maganda ang pinapakitang resulta kaysa sa mga Ethereum ETF? Ito ay isang katotohanan na hindi po pwedeng baliwalain ng mga higante gaya ng BlackRock. Ang mga asset managers ay parang mga agila. Binabantayan nila ang bawat sintimo at bawat porsyento ng tubo. Kung nakikita nila na ang mga investors ay mas gutom sa XRP kaysa kay Ethereum, natural lamang na doon nila dadalhin ang kanilang pondo. Ayon nga kay Levy, if XRP ETFs are outperforming Ethereum ETFs, I think it makes a lot of sense for BlackRock to think, okay, maybe this is the time for us to go and do this. Yan. Ang BlackRock ay mayroon na pong existing infrastructure. Hindi na nila kailangang mag-imbento ng bagong sistema. Ang framework na ginamit po nila para sa Bitcoin at Ethereum ay handa na at pwedeng-pwede nang i-apply kay XRP. Ang kailangan na lang ay ang opisyal na pag-file. Sa madaling salita, ang kalsada ay sementado na. Ang sasakyan ay nakahanda na. Ang hinihintay na lang natin ay ang pag-apak ni Larry Fink sa gas. Pag-usapan naman po natin ang evidence-based forecasting. Hindi lang ito speculation. Yan, gusto ko bang bigyang diin ang sinabi ni Redville tungkol po sa evidence-based forecasting. Maraming tao sa crypto space ang mahilig po sa hype o mga sabi-sabi lamang. Pero ang ating usapan ngayon ay nakabase po sa mga dokumentadong regulatory developments, performance data, at institutional behavior patterns. Yan. Ang March Joint Rule ay isa pong concrete data. Isa po itong konkretong datos. Hindi ito opinion. Ito po ay batas. Kapag pinagsama mo ang legal clarity at ang malakas na market demand, ang resulta ay isang matibay na pundasyon para sa susunod na bull run. Ang mga top analysts ay hindi po nanghuhula. Tinitingnan na nila ang mga institutional inflows na nagsisimula ng pumasok. Ang timing na lang ang tanging katanungan na natitira. Bagamat pwede pong sabihin na may ibang prioridad ang BlackRock sa ngayon, ang sabi nga ni Levy ay it's just a matter of time. Ayan. It's just a matter of time. Hindi na ito usapin kung mangyayari ba, kundi kailan ito mangyayari. Kaya isipin po natin ang implikasyon nito sa ating portfolio. Kapag ang isang kumpanya ay may hawak na $1 trillion, ay nagdesisyong mag-file para sa isang XRP ETF, ang brand credibility na dala nila ay sapat na para itulak ang presyo sa antas na hindi pa natin nakikita. Ang BlackRock ang tinaguri ang kingmaker sa Wall Street. Kapag pinili po nila sa XRP, ibig sabihin ay tapos na ang laro para sa mga nagdududa. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa absolute fireworks para sa buong crypto industry. Yan. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa market kapag nag-file na ang BlackRock? Yan, si Levi Redville Pumole ay naging napaka-direct dito. Ginamit niya ang salitang absolute fireworks. At hindi lang ito para kay XRP, kundi para rin kay Bitcoin at sa buong industriya. Ang pagpasok po ng BlackRock sa XRP ay magsisilbing seal of approval para sa buong mundo. Kasaysayan na ang magsasabi tuwing may pumapasok na institutional ETF, sumusunod ang dambuhalang capital inflows. Ang distribution network ng BlackRock ay napakalawak, mula sa maliliit na retirement funds hanggang sa mga pinakamalalaking pension funds sa mundo. Lahat sila ay magkakaroon po ng madaling paraan para bumili ng XRP nang hindi na kailangang dumaan
sa mga exchanges. Ito ang liquidity floodgates na matagal na po nating inaantay. Ngayon, ang connection po nito kay Bitcoin ay malinaw din. Kapag mas maraming institutional products ang lumalabas, mas nagiging matatag ang crypto bilang isang asset class. Ang Bitcoin po ang anchor at sa XRP ang utility king. Ang pagsasama ng dalawang ito sa ilalim ng BlackRock umbrella ay lilikha ng isang synergy na magpapataas sa valuation ng buong crypto space. At ayan, sa kabuuan, ang mensahe po rito ay simple lamang. Ang bombshell na ito ay hindi lang basta balita. Ito po ay isang hudyat ng bagong panahon mula po sa desisyon ng SEC at CFTC nitong nakalipos po na buwan ng March hanggang sa pag-clear ng regulatory fog ngayong May, kitang-kita ang direksyon na ating tinatahak. Yan, ayon kay Leverett Wild, yan, siya po ang naglabas ng boses sa damdamin ng mga investors. Ang roadmap po ay malinaw. Clarity leads to institutions. Institutions lead to ETFs. ETFs lead to absolute fireworks. Kaya manatili po tayo mapagmatsyag, huwag po tayo mawalan ng pag-asa at tandaan na sa mundo ng crypto, ang mga may sapat na impormasyon at pasensya ang siyang laging nagtatagumpay sa huli. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Marami pong salamat sa panonood.